Naglabas ng regulasyon ng China isang araw matapos isagawa ang civilian mission ng Atin Ito Coalition sa Baho de Masinloc na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa isang ulat ng South China Morning Post, maaari umanong idetene ng China Coast Guard sa loob ng 60 araw ang mga non-Chinese na pinaghihinalaang iligal na tatawid sa borders ng China. Magiging epektibo umano ang regulasyon sa Hunyo. Binatikos naman ng Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na iligal. Anya, maituturing itong harassment dahil nasa mismong exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Pilipinong mangingisda at tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea batay sa international law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dagdag pa nito, naninindak lang ang China upang wag magpatuloy ang civilian-led mission sa Baho de Masinloc. Ayon naman kay Makabayan Bloc lawmaker, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Pilipinas ang may karapatang dumakip sa trespassers at China ang trespassing sa ating territorial waters at exclusive economic zone. Samantala, ilang kongresista naman ang nagpahayag ng paghanga sa mga sibilyan na naglayag sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal sa gitna ng pagigipit ng China. Si Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, House Assistant Minority Leader. Ito problema ko. Sige. Ito na, nag-warning na China. Subukan ninyo. Ulitin yung ginagawa ninyo. Kasi tayo naman yan eh. Huwag na tayo magpaikot-ikot ng Chinese pa. Tayo yan. Dahil sa bida-bida nitong Atin Ito at dahil sa kapabayaan ng Coast Guard na pinayagan nila to, na alam nyo na ngang nag-aaway tayo dyan, na sana'y sensitibong matter yan. Kita nyo you know that this is a sensitive matter. You know why? Bakit? Kasi gusto nga ninyong i-secret yung hearing eh. Ibig sabihin, you know that what is happening to WPS it's a sensitive matter. You know that. Kaya nyo nga isi-secret yung meeting eh. O isi-secret yung hearing eh. Because sensitive nga ho ito eh. Diba? Tama mali? Bakit nyo papayagan ang mga ordinaryong Pilipino na pumunta pa doon? Kung sensitive naman pala itong issue na to. Ngayon, sige, eto tanong ko sa inyo. Ako naniniwala atin yan. Pero hindi ganyan ang approach. Hindi ganyan ang approach para tirahin ho itong China. Pero atin yan. Ngayon nagbabala ang China. Ulitin-uli nyo. Tapos ikukulong kayo. Anong gagawin nyo ngayon? Sige nga ho. Nananawagan ako sa Atin to. Atin to, ulitin nyo. Sige na. Tapang kayo, di ba? Ulitin nyo. Tapos, pag ginuli tayo, pag kinuha kayo, sumbong tayo kay Uncle Sam. Tapos si Uncle Sam, sandali, pag-usapan lang namin muna sa Congress namin to. Mga abutin muna ng siyam-siyam. Bully naman talaga ang China. It's not a question, pero para kang ganito eh. May kaaway ka. Diba? May kaaway tayo, may kalaban tayo eh. Kaya nga disputed, pinaglalabanan natin yan eh. Tapos yung diskarte mo, discarding pantanga. Mantakin mo may pinag-aawayan kayo, dalawang gang nag-aaway dun sa babae. Halimbawa. Hindi, halimbawa lang to di ba ganyan yun eh, yung mga gang-gang tapos pinag-aawayan yung babae. Ano gagawin mo? Sandali, papadala ko lang yung kababata kong anak, yung kapatid kong 12 years old, papupuntahin ko doon sa babae. Papadalan ko siya ng message para sabihin doon sa babae. Tapos, nag-warning to isa. Ulitin nyo yan. Yayariin namin kung sino yung magdadala ng mensahe doon sa babae. I mean, atin yan.
Gawin natin ang dapat nating gawin. Pero wag naman yung pangtanga na ikakapahamak ng ibang kababayan natin. Tapos, pag ginawa nila yung pagkuha doon sa ating kababayan, kaya ba natin? Hindi. May chopper naman eh. Oo nga. Sana nga sumama si Subiri para tapos na usapan. Sumama si Subiri at saka iba pa. Diba? Sumama na kayo lahat. Yung mga madadaldal dyan, sumama na. Yun ang gusto ninyo eh. Mag-amok eh. Diba? Lagi yung tatandaan nyo in negotiating, deal. O, diba? Sa poker, alam niyo yung poker. Yung poker, diba? Hindi mo pwedeng puro bluff lang ng bluff ang gagawin mo. I-all in ko na to. I-all in ko na to. Mambabluff ka naman, mambluff. Paano kung yung binluff mo, mas maraming resources? Ika nga, mas maraming pera. Ikaw, magkano lang pera mo? Halimbawa, 5,000 lang. In-all in mo pa. Yung kalaban mo, yung 5,000, pinupulot lang niya yan sa karsada. All in ka. Sige, all in din ako. Mas mas madami siya. Yung kanyang card, mas maganda kaysa sa card mo. Bluff ka pa, wala ka naman palang ipambabluff. Hindi, sabihin na natin, hindi niya kaya nga bluff, banat ba eh. Oo, pero alam mo, even in business, even in business, diba, there is what you call a calculated risk. You risk pagdating sa negosyo, pero dapat calculated risk yun. Hindi pwede yung, alam mo yun, basta lang maka-risk, basta lang makahirit. Hindi pwedeng ganun. Ay nako. Hindi tama yung ginagawa ninyo. Paano to mangyayari ngayon?